Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello, good morning guys. Nandito pala ako ngayon sa nagpark muna ako malapit sa opisina ng LTO, Land Transportation Office. Kasi kahapon guys, pauwi na kami galing sa school. Nag-operate pala yung LTO region. Tapos pinara kami. Siyempre ako naman, para naman ako kasi wala naman akong naisip na na violation kasi kompleto naman ako sa rehistro. Yun nga lang guys. Nice! Although nakasuot ako ng seatbelt, yung passenger ko na nasa unahan hindi nakakabit yung seatbelt niya. So kinuha yung lisensya ko guys. So penalty yun, may penalty yun na kasi ang nangyari nito, naging second offense ko na yun kasi dati nahuli rin ako 2018 pa yun. So 2005 ngayon, mga 7 years ago, nahuli din ako doon na dahil din sa seatbelt, no? Kasi madalas kasi sa atin, although ako talaga nagsi-seatbelt, laging nagsusuot ng seatbelt kasi kaugalian ko na yan pag nagdadrive ako nagsi-seatbelt. Pero yung mga kasama natin kasi minsan talagang mahirap, no? Mahirap natin silang sabihan na mag-seatbelt kasi yung iba kadalasan yung sa kanila ayaw nila kasi hindi sila makagalaw, ganito ganyan, hindi sila komportable. So na-timingan ako guys. So lesson na yan para sa mga din, no? Dapat kahit alerto tayo. Yung kasi hindi ko napansin agad What? Na may nagpapara, kala ko yung mga lang yan, yung mga local LTO officers na hindi naman ganun na hindi naman pumapara ng mga private vehicles. Nagkataon region pala yun. So yun ngayon guys, pupunta ako sa office para tubusin yung aking lisensya. So ayun guys, dito na ako sa LTO. Ang pila. Kapila. Ito na yung kapila. Dinggan, Catherine, Wandoin. Dinggan, Catherine, Wandoin. So, ayun guys. Natapos din yung yung processing ko ng yung tubos ko ng lisensya. So, yung resibo. Bali, ayan. 2010 yung binayaran ko. Yung guys, ngayon ko lang nalaman, hindi pala nawawala yung record kahit anong tagalan na yung huli sa'yo sa seatbelt, nandun pala sa history yun. So magiging counted pa rin yun. So ngayon, nung nangyari sa akin 2018 pa yung nangyari na yun, ngayon 2025 na, andun pa rin siya. So pag nahuli ako ulit, maging third offense ko, 5,000 na yung multa nun. Yun guys, no, sa mga dyan, hindi aware, sana makatulong, ma-inform kayo agad para hindi na kayo magkaroon ng mga penalties, no? Kung iisipin mo, parang napakasimple ng violation daw, parang wala lang, ini-ignore ng karamihan pagsi-seatbelt, pero malaki yung multa guys. Huwag nating ibaliwala yung pag-seatbelt na yan kasi importante yan. Kaya nga nilagyan ng seatbelt yung sasakyan dahil for safety natin yan. At saka meron yung Republic Act na talagang nagbabawal sa mga commuters or mga drivers or passengers na hindi nag-seatbelt. Paiigtingin ng Land Transportation Office ang paninita at paghuli sa mga motoristang hindi nagsusuot ng seatbelt. Dahil matagal nang naipasa ang RA 8750 o Seatbelts Use Act of 1999. Wala nang warning na gagawin ng mga taga-LTO sa mga lalabag. Sa ilalim ng batas, lahat ng mga pribado at pampublikong sasakyan
dapat may seatbelt. Sa public vehicles gaya ng jeep, dapat may seatbelt ang driver pati na ang mga pasahero sa front seat. Hindi kailangan mag-seatbelt ang mga nasa likuran. 1,000 pesos ang multa kung first offense, 2,000 pesos sa pangalawa, habang 5,000 pesos at pagsuspinde ng driver's license ng 1 linggo ang parusa sa pangatlo at higit pang violation. So yun lang guys. Sayang pera, no? Dami na sana nabili yun, pero kaya lang. Ganun talaga. Hindi naman pwedeng walang penalty para magtanda rin yung tao, no? Ang dami yung kanina guys, ang pila doon sa LTO. Ang dami, puro huli. Yung iba nagre-reklamo pa, sabi ko, hindi ako magre-reklamo kasi talagang alam ko naman talaga kasalanan. Kaya nga nagsisitbelt ako kasi alam ko yung batas. Yun nga lang, pagdating sa mga kasamahan ko, pag umaalis kami, hindi ako naging stricto sa kanila na nire-require na ano nila seatbelt. Kasi kadalasan guys, nagre-reklamo. Hindi sila komportable, hindi sila makagalaw, ganito ganyan. So, usually nahayaan ko na lang. Malas lang kasi natalingan tayo ng LTO region. Pero ganun pa rin. Meron mang nanghuli o wala, kailangan talaga naka-seatbelt tayo para din sa safety natin. Yun talaga ay required ng batas. So, yun guys. Sana magsilbing leksyon at babala sa mga laging nagbabiyahe dyan sa araw-araw laging nag-ano ng sasakyan. Yung seatbelt, no? Kailangan yan. Lalo na sa pampubliko, no? Required din yan. Sa mga public, kasi ako private nga yung dala ko eh. Nahuli pa. Private o public, kailangan sinusuot natin yung seatbelt. So yun lang guys. Thank you so much sa inyong oras na manood ng aking vlog sa ngayong araw. Thank you. Bye-bye.